Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Ang malawak na penthouse na binili ni na Zaid at Perry matapos ang kanilang kasal ay dati-rati sa gisag ng kanilang modernong pagsasama. Isang malinis, minimalis at tahimik na sanktuaryo sa itaas ng syudad. Pero ngayon, ang floor-to-ceiling glass windows na nagpapakita na nagkikislapang city lights ay tila nakikipagkompetensya sa kalat ng mga baby bottles, maruming damit at mga tumpok ng diapers na nakakalat sa mamahaling sofa. 2 taon na ang nakalipas mula nang ikasal sila. Ang 2 taong iyon ay hindi lang basta puro saya. Ito ang mahabang panahon na ginugol nila sa paglalakbay sa ibang bansa para sa surrogacy. Mula sa mga legal na laban, medical procedures, hanggang sa mahabang paghihintay na makabuo gamit ang binhi ni Zaid, ang bawat araw ay isang pagsubok. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng sakripisyong iyon, heto na sila. May mga kambal na silang mga lalaki na 6 na buwan na ang edad. Mula nang makuha nila ang mga bata noong 2 buwan pa lamang ang mga ito, 4 na buwan na ang lumipas na halos nakadepende sila sa mga yaya. Abala si Zaid sa sunod-sunod na international flights at si Perry ay sa pagpapalago ng The Pilot Stable. Ngunit sa mga nagdaang gabi, habang nakatanaw sila sa mga natutulog na mga sanggol, unti-unting kinain ng konsensya ang dalawa. Napagtanto nilang halos hindi nila kilala ang mga anak at ang mga bata hindi man lang sila kilala bilang mga magulang. Kaya ngayong buwan, ginawa nilang isang matapang na desisyon. Pinagbakasyon nila ang mga yaya. Gusto nilang bawiin ang panahon at patunayan sa sarili ni kaya nilang maging tunay na mga ama sa mga bata. Ngayon, sila na lang at ang mga bata. Pareho silang tumingin sa 2 cribs kung saan natutulog ang mga kambal. So, basag ni Zaid sa katahimikan. Ang boses ay seryoso pero may bahid ng kaba. Wala na ang mga yaya. Tayo na lang. Handa ka na ba sa isang buwan na tayo lang ang mag-aalaga? Tumingin si Perry sa kanya, bahagyang ngumiti kahit halata ang pagod sa mga mata nito. Lagi tayong lunod sa trabaho, Zaid. Nitong 4 na buwan, halos naging bisita lang tayo sa sarili nating bahay. Ito ang pinili natin, di ba? Isang buwan na walang business, walang flight schedules. Tayo lang at ang 2 mga ito. Hindi pa natatapos ni Perry ang sasabihin ng sabay na umalingaw-ngaw ang malalakas na iyak ng 2 sanggol na lalaki. Hindi lang basta iyak, ito ang uri ng tunog na tila nagpapahiwatig ng kanilang wild na personality na biglang bumasag sa katahimikan ng malawak na penthouse. Si Zaid ay biglang natigilan sa lakas ng boses ng mga bata. Napabuntong hininga ito. Perry, narinig mo yon? Sabay. Alam ko, Zaid, sagot ni Perry habang mabilis na naglakad patungo sa unang crib. Oh, heto ang unang gabi nating 2 kasama ang 2 makukulit at iyaking mga lalaking ito. Natawa si Zaid ng pilit pero mabilis na lumapit sa kabilang crib. Sa gitna ng malawak at marangyang penthouse, nagsimula ang kanilang unang gabi ng tunay na turbulence kasama ang kambal na lalaki. Naging sentro ng gulo ang penthouse. Hindi naman ito ganito noong nandito ang mga yaya. Sa gitna ng sala, nakaupo si Zaid, pagod na pagod habang buhat-buhat si Zion. Sa tapat niya, si Perry ay sinusubukang pakalmahin si Zeus na kanina pa hindi tumitigil sa pag-iyak. Zaid, hindi ko alam kung bakit ayaw tumigil ni Zeus, sabi ni Perry. Ang boses niya ay basag, halatang nauubusan na ng pasensya at lakas.
pagod na ako. Ganito pala kahirap ito." Si Zaid na bagamat pagod ay pinilit lumingon kay Perry. "Alam ko, Perry, I feel it too. Yung mga yaya, ang bilis nilang napapatulog ang mga bata. Tapos heto tayo, hirap na hirap." Napaiwas ng tingin si Perry, pinipigilan ang pagtulo ng luha, tila nag-aalala siya. "Baka hindi natin kaya, Zaid. Baka masyado nating pinilit na tayo lang ang mag-alaga." Dahan-dahang inilapag ni Zaid si Zion sa crib na nakatulog na kahit maingay pa rin si Zeus. Lumapit siya papunta sa kinaroroonan ni Perry. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ng mahigpit si Perry at si Zeus. Gusto ni Zaid na mapunta ang bigat ng nararamdaman ni Perry sa kanya. Ayaw niya itong nakikitang umiiyak at nahihirapan. "Kaya natin to, mahal ko. Mga anak natin to," mahinang sabi ni Zaid sa tenga ni Perry. "Matagal lang talaga tayong nawala sa buhay nila. Kailangan lang nilang makilala tayo at kailangan lang nating matutunan paano sila paamuhin." Unti-unting tumigil ang pagiyak ni Zeus, tila naging kalmado ito sa presensya ng kanyang ama. "Pasensya na kung naging mahina ako. Hindi lang talaga ako sanay," bulong ni Perry, humihinga ng malalim habang dinadama ang yakap ni Zaid. Ang gulo-gulo kasi lalo na itong si Zeus, ang arte at iyakin. Sobrang gulo at iyakin. Pero kanino ba nagmana? Mahinang natawa si Zaid, isang pagtawa na totoo at punong-puno ng pagmamahal. Sinimangutan naman ni Perry si Zaid, lalong natawa ng mahina si Zaid. "Pero mas pipiliin ko tong gulo na to kasama ka kaysa sa kahit anong katahimikan na magkahiwalay tayo." Isinandal ni Perry ang kanyang ulo kay Zaid. Ang mga mata nito ay pagod na at gusto nang pumikit. "Salamat sa'yo. Buti na lang talaga at nandito ka." Hinalika ni Zaid ang noo ni Perry at nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Hinahayaan na makapagpahinga ng saglit. "Walang bibitiw, Perry. Isang buwan lang, kaya natin to." Sa wakas ay nakatulog na rin sa mga braso ni Perry si Zeus. Sa gitna ng nagulong sala at sa gitna ng kanilang pagod, nagkatitigan silang dalawa. Pagkatapos, hinalikan ni Zaid ng mababaw sa labi si Perry. "I love you so much." "I love you too, Zaid." Hinalikan ulit ni Zaid si Perry. Sa pagkakataon na ito ay matagal at banayad. Maya-maya ay kumalas na si Perry. "Ilalapag ko muna si Zeus para makapagpahinga na rin tayo," sabi nito. Ngunit paglapag ng sanggol, tila may sumabog sa may puweta nito. Mula sa pagiging kalmado, biglang bumukas ang bibig ni Zeus at sumabog ang isang matinis at tuloy-tuloy na hagulhol, yung iyak na puno ng gigil. Sa kabilang crib, nagising din si Zion dahil sa ingay ng kakambal at sumabay na sa malakas na pagiyak. "Zaid, nagising si Zion!" Si Zeus ay nagkaroon ng malalang diaper blowout. Hindi lang basta tumagas, umakyat na hanggang sa likod ng damit nito. "Zaid, hindi ito basta leakage. Full coverage na ang dumi. Hanggang sa likod ng bata," sigaw ni Perry habang ang mga kamay ay puno na ng dumi. Hindi alam kung ano ang uunahin. "Chill, Perry. Kunin mo ang mga premium wipes, yung nandoon sa drawer. Iwanan mo muna yan saglit," sabi ni Zaid habang pinapatahan na si Zion. "Naubos na natin kanina," inis na sambit ni Perry. "May natira pa yata. Tingnan mo doon sa travel bags nila. Baka meron pa doon," sabi ni Zaid na pinapanatili ang pagiging kalmado. "Bakit kasi hindi nag-i-inventory check ang mga yaya?" Galit na sambit ni Perry. Hinayaan na lang ni Zaid na ma-frustrate si Perry. Hindi pa rin tumitigil sa pagiyak ang dalawang kambal. Nakita ni Perry ang isang pack ng wipes sa travel bag at kinuha na din ang baby powder. Sa gitna ng pagmamadali, nabitawan ni Perry ang hawak na baby powder at nabuksan ito at nagkalat ang mga laman. "Ayoko na, Zaid!" Napasigaw na si Perry. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang mga mata ay namumula na dahil sa pagod at stress. "Hindi ko na alam kung paano sila aayusin. Nakakahiya na. Hindi ko sila mabigyan ng maayos na pag-aaruga." Napahinto si Zaid. Tiningnan niya si Perry na ngayon ay nakayuko at tila susuko na. Nilapitan niya ito at hinawakan sa magkabilang balikat. "Perry, tingnan mo ako," seryosong sabi ni Zaid. "Hindi tayo kailangang maging perpekto. Ang importante, heto tayo.
Tayo ang gumagawa nito. Hayaan mong madumihan tayo at hayaang magulo ang bahay. Ang mahalaga, we are here. Sa gitna ng nakabiming iyak ni na Zion at Zeus, hindi na napigilan ni Perry ang mga luha. Sinabayan niya ang pagluha niya ng pag-iyak ng dalawa. Gusto ko lang maging mabuting ama para sa kanila, hikbi ni Perry. Hinalikan ni Zaid ang ulo ni Perry. At ginagawa mo naman iyon. Sa bawat pagod mo, sa bawat puyat mo, ginagawa mo na. Mabuting ama ka na. Si Zion ay patuloy sa malakas na paghikbi at si Zeus ay lalong nagwawala sa loob ng higaan. Napangiti ng mapait si Zaid sa gitna ng kaguluhan. Okay, as your captain, my love, let's finish this mission. Palitan natin ang mga suot ni Zeus at linisin natin ang higaan niya. Para matapos na, magugas ka muna ng kamay at hawakan mo si Zion. Ako na ang bahala kay Zeus, okay? Yun naman ang ginawa ni Perry. Nang matapos ang mahabang pagpapalit ng diaper, unti-unting tumahimik ang buong penthouse. Si Zeus ay nakasuot na ng malinis na pajama, humihinga ng mahinhin sa loob ng kanyang crib. Si Zaid at Perry naman halos gumapang na lang papunta sa sofa. Pareho silang nakaupo sa sahig, nakasandal sa couch. Ang paligid ay puno ng kalat. Captain, mahinang tawag ni Perry. Nakapikit na ang mga mata niya pero nakangiti ang mga labi. Yes, sagot ni Zaid, hindi na rin maidilat ang mga mata. Inusog ni Perry ang balikat niya para dumikit kay Zaid. Salamat sa pagpapanatili ng altitude kanina. Akala ko talaga babagsak na tayo. Natawa ng mahina si Zaid. Ang totoo, muntik na rin akong mag-eject sa sobrang stress. Pero nung nakita kitang pasuko na, you need a hunk chinito that will love you no matter what. Dinilat ni Perry ang isang mata at tumingin kay Zaid. Ang corny mo, pero ang gwapo mo pa rin kahit amoy baby powder ka. Corny pero totoo, sagot ni Zaid. Kinuha niya ang kamay ni Perry at hinalikan ang bawat daliri nito. Mabango ka pa rin sa akin kahit may amoy ka na ng baby. Zaid, pagod na tayo, mahinang bulong ni Perry. Pero gusto kong sabihin kahit na nakakapagod, masaya ako. Masaya ako na tayo ang mag-aagawan ng antok na to. Masaya ako na tayo ang magkakasama sa pagpapatakbo ng buhay ni na Zion at Zeus. Hinarap ni Zaid si Perry. Hinawakan niya ang pisngi nito at dahan-dahang pinunasan ang natitirang luha sa gilid ng mata nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ito ang buhay natin ngayon. Hindi na sa langit, hindi na sa kusina. Dito na sa piling ng mga bata. At sa piling mo, dagdag ni Perry, niyakap ni Zaid si Perry, isang mahigpit at matagal na yakap. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita, walang ingay, kundi ang mahinang tibok ng kanilang mga puso na nagtutulungan. Hindi na natin sila ililipat, bulong ni Zaid habang nakatingin sa mga crib. Baka magising, dito na lang tayo. Tumayo si Zaid ng dahan-dahan. Halos nakatingkayad na maglakad patungo sa kwarto para kumuha ng 2 unan at isang makapal na kumot. Pagbalik niya, inayos niya ang pwesto nila sa sofa. Inilatag niya ang kumot at ginawang sandalan ng mga unan. Humiga sila sa sofa, magkayakap ng mahigpit at halos magkapatong ang mga binti sa liit ng pwesto. Sa gitna ng nagulong sala, sa ilalim ng isang kumot, hinayaan nilang lamunin sila ng antok. Kampante, payapa at magkasama sa bawat hininga. Kinabukasan at hindi pa sumisikat ang araw ay umiyak na ng sabay ang kambal. Napakatinis nito at tuloy-tuloy na para bang inaapi ang mga ito. Nagmulat ng mata si Zaid. Ramdam niya ang pangangalay ng buong katawan. Sa tabi niya mahimbing pa rin nakasandal si Perry sa dibdib niya. Perry, bulong ni Zaid habang marahang ginigising ang asawa. Gising na sila. Gutom na ang mga ito. Bahagyang dumilat si Perry, mukhang sabog pa sa puyat. Ang aga pa eh. Ayaw na nilang magpatulog, sagot ni Zaid. Paglapit nila sa mga crib, nakita nilang nagwawala na ang kambal sa loob. Tulungan mo ako, isa-isa natin silang ilabas, ani ni Zaid. Napagtanto ni Zaid na puno na ng ihi ang diaper ni Zion. Mabilis na pinalitan niya ito ng diaper.
Sinasayaw-sayaw naman ni Perry si Zeus pagkatapos ay pinalitan din ng diaper. Pagkatapos nilang mapalitan, kinuha ni Zayd ang kambal habang si Perry naman ay dumiretso sa kusina. Narinig ang tunog ng bottle warmer. Ilang saglit pa, lumabas si Perry mula sa kusina, dala ang 2 bote na nasubukan na niyang sa sariling pulso para masiguradong tama ang temperatura nito. Naupo silang 2 sa mahabang sofa. Bawat isa ay may karga ng isang sanggol. Sa sandaling dumapo ang bote sa bibig ni Zion at Zeus, biglang tumigil ang pag-iyak at napalitan ng malakas na tunog ng pagsuso. Grabe kung umiyak ang mga ito. Akala mo ginugutom at pinaparusahan, ani ni Perry habang nakatingin sa kambal, hingal pa rin sa pagmamadali. Para tayong mga zombie. Napangiti si Zayd at hinawakan ang kamay ni Perry. Zombie na may mga gwapong asawa. Worth it naman, diba? Humilig si Perry sa balikat ni Zayd habang hawak ang bote ni Zeus. Oo naman, pero sana mamaya makapagkape muna tayo ng matagal. Tumawa ng mahina si Zayd at hinalikan ng sentido ni Perry. Ipagtitimpla kita ng pinakamasarap na kape basta matulog ka uli mamaya pagtulog na sila. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpapakain, napabuntong hininga na lang sila sa pagod, pero may ngiti ang nagpapakita ng labis na pagmamahal sa kanilang mga anak. Mag-aalauna na ng hapon, magulo pa rin ang malawak na penthouse. Nakatayo si Perry sa gitna ng sala, hawak si Zeus na kanina pa hindi tumitigil sa pag-iyak. Lagi na lang si Zeus ang may problema. Sa kabilang dulo, sa loob ng master bedroom, mahimbing na nakatulog si Zion. Doon inilagay ni Zayd para na rin hindi makarinig sa pag-iyak ng kanyang kambal at para naman hindi magising. "Shh, baby please, magigising si Zion," bulong ni Perry halos mamatay na sa pagod. Mula sa kusina, mabilis at tahimik na lumapit si Zayd. "Perry," pabulong na tawag niya habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ng asawa. "Baka masakit ang tiyan niya." "Hindi, ginawa ko ng lahat. Bakit ayaw niyang tumigil?" sabi ni Perry, basag na ang boses niya sa matinding pagod. "Ang galing mo naman, Zeus. Gusto mo bang magising ang kapatid mo?" Bumagsak na ang mga luha ni Perry. Umupo siya sa sahig, niyayakap ng mahigpit si Zeus habang humahagulhol siya ng mahina. Ingat na huwag lumakas ang tunog. Marahang kinuha ni Zayd si Zeus mula sa nanginginig na braso ni Perry. "Zayd, hindi ko kaya, magigising si Zion," hikbi ni Perry. Hindi sumagot si Zayd. Nilalakad-lakad niya si Zeus palayo patungo sa balcony area para hindi marinig sa loob ng kwarto ang iyak. Pagkaraan ng ilang minuto, dahil sa pagtapik ni Zayd, unti-unting kumakalma si Zeus hanggang sa tuluyan na itong nakatulog sa dibdib niya. Dahan-dahang inilapag ni Zayd ang bata sa crib nito sa sulok ng sala. Bumalik siya kay Perry na nakayuko pa rin sa sahig. Lumuhod si Zayd sa harap niya at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Pinupunasan ang mga luha. "Tumingin ka sa akin, Perry," mahinang sabi ni Zayd. Tumingin si Perry, mapula ang mga mata. "Sabi ko sa'yo, hindi ko kaya." "Sino ang nagsabing kailangan mong kayanin ng mag-isa?" tanong ni Zayd. Inilapit ang noo sa noo ni Perry. "Tao ka lang, hindi ka makina. Normal lang mapagod, pero hindi ka magiging masamang ama dahil lang hindi mo napatahan ang bata. Nandito naman ako." Yumakap si Perry ng mahigpit sa liig ni Zayd, humahagulhol ulit. "Okay, magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Iyon ang order ko bilang captain mo, okay?" 10:00 na ng gabi. Nakatulog na ang kambal at sa wakas bumalik ang katahimikan sa penthouse. Ang tanging liwanag ay mula sa city lights na tumatago sa malalaking bintana. Pagod na pagod si Perry. Nakahiga siya sa sofa. Nakatingin lang sa kisame habang ramdam ang pananakit ng buong katawan. Naupo si Zayd sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Kinuha lang niya ang kamay ni Perry at dahan-dahang hinahaplos ang bawat daliri nito. Pagkatapos, nilapat niya ang kanyang mga palad sa balikat ni Perry. Marahan itong pinipisil para maibsan ang tensyon ng maghapong pagod. Pumikit si Perry. Unti-unting kumakawala ang pagod sa kanyang katawan. "Akala ko hindi ko na matatapos ang araw na to." "Pero nagawa mo," bulong ni Zayd. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang asawa sa dilim. "Alam mo ba kung gaano ako ka-proud sa'yo?" Idinilat ni Perry ang kanyang mga mata at tumingin kay Zayd.
Salamat, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Alam kong paulit-ulit na, pero nakakapagod talaga, Zaid. Humilig si Zaid at hinalikan ng noo ni Perry. Wala na akong ibang gusto kasama sa ganitong kagulo kundi ikaw lang. Kahit gaano pa kapagod, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. I love you, Perry. Napangiti ng tipid si Perry. Ang cheesy mo pero sige na nga, I love you too. I love you more, tawa ni Zaid. Hinaplos niya ang pisngi ni Perry gamit ang kanyang hinlalaki. Simula nung pinakasalan kita, alam ko nang hindi magiging madali ang lahat. Pero hindi ko inakala na mas magiging masaya pala ako sa buhay kapag kasama kita sa lahat ng hirap. Hinawakan ni Perry ang kamay ni Zaid at idinikit ito lalo sa kanyang pisngi. Mahal kita, Zaid, sobra. Again, at hindi ako magsasawang sabihin ito. Mahal na mahal kita, Perry. Yumuko si Zaid para paglapitin ang kanilang mga labi. Isang halik na mabagal, puno ng pagod pero puno rin ng pangako na anuman ang mangyari kinabukasan, magkasama nilang harapin ang lahat. Sa sandaling iyon, walang ibang importante. Ang penthouse, ang mga bata at ang buong mundo ay parang nawala. Ang tanging natitira ay silang dalawa at ang pag-ibig na nagbibigay ng lakas sa kanila. Matagal silang nanatiling magkayakap, halos lamunin na ng dilim ang penthouse. Sa wakas, dahan-dahang humiwalay si Zaid at hinawakan ang kamay ni Perry para tulungan itong tumayo. Sabay silang naglakad patungo sa crib ni Zeus. Kinuha ni Zaid ang bata ng dahan-dahan at kinuha naman ni Perry ang crib nito. Naglakad na sila sa kanilang kwarto. Ang mga binti nila ay parang mabibigat na bakal. Pagpasok sa loob ay dahan-dahan nilang inilapag ang crib at si Zeus. Mahimbing pa rin ang tulog ni Zion. Pagkatapos ay hindi na sila nag-abala pang magpalit ng damit. Hinayaan lang nila ang kanilang mga sarili na bumagsak sa kama. Humiga si Perry at agad na pumikit. Ang hininga ay malalim at mabigat. Sa tabi niya, humiga si Zaid at kusa na lang na inakbayan ng asawa. Hinahayaan ang sarili na lamunin ng antok. Walang salita, hindi na kailangan. Sa gitna ng katahimikan, ramdam nila ang init ng isa't isa. Isang tahimik na kasunduan na kahit gaano kapagod, kahit gaano kagulo ang mga darating na oras, mananatili silang magkahawak kamay hanggang sa makatulog. Ang huling narinig sa kwarto ay ang sabay nilang paghinga, dahan-dahang nalulunod sa antok ng mga taong alam na bukas uulitin na naman nila ang lahat. Lumipas na ang isang buwan at napagtagumpayan nila ang pagiging hands-on parents. Ang penthouse na dati ay magulo ay maayos na muli dahil bumalik na ang mga yaya. Pero bago pa man makabalik sa normal ang lahat, nagdesisyon ang dalawa na mag-extend pa ng isang buwan sa pagliban sa kanilang trabaho. Si Zaid ay kumuha ng leave habang si Perry naman ay pansamantalang ipinasa muli ang pamamahala ng The Pilot Stable sa kanyang trusted manager para matiyak na wala silang ibang iisipin kundi ang kanilang quality time. Sa loob ng master bedroom, abala si Zaid sa pag-aayos ng malaking travel bag para sa bakasyon na ito. Si Perry naman ay nakatayo sa tapat ng floor-to-ceiling window, hawak ang isang tasa ng kape habang nakatanaw sa kislap ng mga city lights sa kalaliman ng gabi. Everything's set for tomorrow, love. Boses ni Zaid mula sa likuran. Naramdaman ni Perry ang pagyakap nito sa kanyang bewang. The nannies are briefed. The restaurant is in good hands. A whole month just for us, away from everything. Humarap si Perry kay Zaid. Ang mga mata ay nagningning sa refleksyon ng ilaw mula sa labas. Finally, may quality time na rin tayong dalawa. We gave them our best this past month, Perry. Sagot ni Zaid, seryoso ngunit malambot ang tono. But we also need to be Zaid and Perry again. Not just dads. We owe this to our relationship. Hinalikan ni Perry si Zaid at humalik naman ito pabalik. Kinabukasan, umalis na sila at iniwan muna ang mga bata sa kanilang mga yaya. Lulan sila ng sasakyan patungo sa kanilang destinasyon, isang pribadong villa malayo sa ingay ng syudad. Walang schedule, walang flight manifest at higit sa lahat, walang iyak ng mga sanggol. Pagdating sa villa ay si Zaid na ang nag-ayos ng lahat. Ayaw niyang mapagod si Perry.
Gusto lang niya ang hinahawakan nito ay ang mga kamay niya. Pagkatapos ay dinala niya ito sa veranda kung saan tanaw ang dagat. No more alarms, no more diapers, no more panic, bulong ni Zaid sa tenga ni Perry. Napakapit si Perry sa batok ni Zaid. Sa wakas, nakuha rin natin ang oras na to para sa atin. Natawa ng mahina si Zaid at hinalikan ng ilong ni Perry. I've been waiting for this after a month na naghirap tayo sa kambal. I just wanted to be alone with you again. Just us. Walang iniisip kundi tayo. Ang araw ay unti-unti naglumulubog, nagbibigay ng kulay na gintuan sa buong dalampasigan. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng humahampas na alon at ang mahinang tawanan na sumasabay sa hangin. Si Zaid, na wala ng suot pang itaas at basang-basa na ng tubig dagat, ay nakatayo sa mababaw na bahagi nito. Ang bawat galaw niya ay may tiwala. Ang malalapad niyang balikat ay litaw sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kanyang mga matang chinito ay mapupungay at nagniningning habang nakapako ang tingin kay Perry, nagbibigay ng mas matapang na dating sa kanyang maskuladong pangangatawan. Ang mga patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang braso ay tila nagbibigay diin sa bawat muscle na humuhubog sa kanyang katawan. Biglang tumakbo si Perry palayo sa kanya. Ang mga paa ay bumabaon sa basang buhangin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Zaid. Mabilis siyang humakbang. Ang kanyang mahahabang binti ay nagbigay sa kanya ng bentahe. Sa bawat hakbang ni Zaid sa tubig, damang-dama ang lakas ng kanyang katawan. Hinabol niya si Perry para samantalahin ang bawat sandali ng kanilang bakasyon. Nang abutan niya ito, hindi niya ito hinila ng marahas. Sa halip, niyakap niya si Perry mula sa likuran. Ang kanyang mga braso, matigas, mainit at puno ng buhay, ay pumulupot sa bewang ng asawa. Tumigil ang mundo sa kanilang pagitan. Ang paghingal nilang dalawa ay humahalo sa simoy ng dagat. Ramdam ni Perry ang tibay ng dibdib ni Zaid laban sa kanyang likuran. Ang init ng katawan nito na tila isang sandigan na nagpapaalala sa kanya na kahit anong hirap ang pinagdaanan nila, nandito pa rin ang lalaking ito. Hindi na kailangang magsalita. Ang bawat dampi ng balat ni Zaid, ang bawat paghinga nito na tumatama sa leeg ni Perry ay sapat na para sabihing sa loob ng isang buwan, wala silang ibang mundo kundi ang isa't isa. Dahan-dahan silang humarap sa dagat, magkayakap habang ang huling liwanag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, unti-unti silang humarap sa isa't isa. Ang dagat ay tahimik na humahampas sa kanilang bewang at sa gitna ng malawak na dalampasigan, tila silang dalawa lang ang naroroon. Hinuwakan ni Zaid ang magkabilang pisngi ni Perry. Hinahayaan ng kanyang mga hinlalaki na dahan-dahang haplusin ang balat nito. Huminga ng malalim si Zaid. Ang boses niya ay paos at basag. Bawat salita ay may dalang katapatan. Perry, pabulong niyang tawag, sapat lang para marinig ng asawa. Tinitigan niya ng matagal si Perry. Tila gustong baunin ang alaala ang bawat anggulo ng mukha nito. Alam mo, hindi lang dahil katuwang kita sa lahat, kundi dahil ikaw talaga ang mundo ko. Sa bawat pagod mo, sa bawat sakripisyo, mas lalong tumitindi ang pagmamahal ko sa iyo. Akala ko noon, alam ko na kung hanggang saan ang kaya kong ibigay, pero nagkakamali ako. Every single day, pinapatunayan mo sa akin na worth it lahat ng hirap basta ikaw ang kasama ko. Nilapit ni Zaid ang kanyang noo sa noo ni Perry, hinahayaan ang kanilang mga hininga na magsanib. Hindi ko man madalas masabi ng ganito, pero ikaw ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Hindi lang kita mahal bilang partner sa buhay, mahal kita dahil ikaw si Perry. Ang lalaking minahal ko noon, ang lalaking kayakap ko ngayon, at ang tanging taong nais kong makasama habang buhay. Salamat sa pananatili sa tabi ko, love. I mean it when I say na kahit anong mangyari, hinding-hindi kita bibitawan. Dahan-dahang ipinikit ni Perry ang kanyang mga mata. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, humalos sa alat ng tubig dagat. Hindi sumagot si Perry. Sa halip, mas hinigpitan niya ang yakap kay Zaid. Isiniksik ang kanyang mukha sa leeg nito. Ramdam na ramdam niya ang tibay ng dibdib ni Zaid at ang init ng katawan nito na tila isang sandigan na hindi kailanman matitibag.
Sa bawat pintig ng puso ni Zaid na tumatama sa kanyang balat, isang pangako ang nakaukit na sa mundong ito, silang dalawa ang pahinga ng isa't isa. Dahan-dahang kumala si Perry sa yakap, bagaman hindi pa rin niya binitawan ang mga kamay ni Zaid. Ang mga mata niya na namumula na dahil sa emosyon ay nakatitig ng diretso sa singkit na mga mata ni Zaid sa gitna ng huling liwanag ng araw. Huminga siya ng malalim. Ang boses ay mahina pero bakas ang katatagan. Alam mo naman na ang arte ko pag napapagod ako, di ba? Panimula ni Perry. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahaplos ang likod ng palad ng asawa. Minsan, parang ang dali lang bumitaw. Pero dahil nandyan ka lagi, nagkakaroon ako ng lakas. Tumigil siya ng sandali. Pinipigilan ng emosyon na bumabara sa kanyang lalamunan. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng mga luhang namumuo. Sa lahat ng pinagdaanan natin, ikaw lang ang constant ko. Ikaw lang ang nagpapaalala sa akin na it's okay to be vulnerable. Humarap si Perry ng bahagya sa papalubog na araw bago tumingin ulit kay Zaid. Mas matapang ang kanyang boses. Salamat kasi kahit kailan, hindi mo pinaramdam na mag-isa ako. I don't need a perfect life, Zaid. I just need you. Kahit anong hirap, basta nandyan ka sa tabi ko. I am already home. Matapos sabihin yon, lumapit si Perry at dinampi ang kanyang noo sa dibdib ni Zaid. Nakikinig sa tibok ng puso nito. Ang musika na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan habang unti-unting lumulubog ang araw sa kanilang harapan. Pagkatapos ng mga salita, nagpalitan sila ng matatamis na ngiti. Walang salitang binitawan, tanging pagtitig lang sa isa't isa. Dahan-dahang hinila ni Zaid si Perry papalapit. Ang mga braso niya ay mahigpit na pumulupot sa bewang ng asawa. Sumandal naman si Perry sa dibdib ni Zaid. Ang kanyang mga kamay ay gumagapang patungo sa batok ng asawa. Sa unti-unting pagtatago ng araw, nagsimula silang sumayaw. Walang tugtog. Tanging ang bawat pintig lang ng puso nila ang naririnig. Ang bawat hakbang ay mabagal, puno ng damdamin. Ang hangin sa dalampasigan ay tila sumasayaw din sa kanila habang ang mga alon ay nagiging saksi sa kanilang pagmamahalan. Tinitigan ni Zaid ang kanyang asawa. Ang matang chinito ay puno ng paghanga at pagmamahal. Si Perry naman ay sumiksik sa bisig ng asawa. Inilalabas ang lahat ng pagod sa loob ng buwan na iyon. Ang sayaw ay hindi lang galaw ng katawan, kundi pagsasama ng dalawang kaluluwang puno ng pagmamahal. Ito ang kanilang sariling himig ng pag-ibig na tanging sila lang ang nakakarinig at nakakaintindi. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, nanatili silang magkayakap. Tiningnan ulit ni Zaid ang nakasiksik na asawa. Alam niya ang Perryng ito, ang kanyang Perry, ang tahanan niya. Ang pag-ibig niya na Zaid at Perry ay hindi perpekto. Ito ay puno ng hamon, pagod at minsan ay pag-aalinlangan. Ngunit tulad ng isang eroplanong lumilipad sa gitna ng unos o isang putaheng kailangan ng tamang timpla, ang kanilang relasyon ay patuloy na nagbabago at lumalalim. Mula sa dalawang kaluluwang nagmahal, naging dalawang ama sila na humarap sa mas malaking responsibilidad at sa paglipas ng panahon, natuto silang balansehin ang lahat. Sa bawat pag-aaway, may pagpapati. Sa bawat pagod, may pahinga sa piling ng isa't isa. At sa bawat sandali ng kanilang buhay bilang mga ama, sa gitna ng tawanan at iyak ng kanilang kambal, mananatiling matatag ang pundasyon ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpapatunay na hindi kailanman nagtatapos. Ang kwento ng dalawang pusong nakatadhana at dalawang kaluluwang pinagtagpo.